Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Santino. Taong 1993, Aklan. Itong mga panahong ito, may isang maliit na pagawaan ng tinapay at panaderya itong si Santino. Pamilya lang nila ang namamahala roon, kaya hindi na sila kumuha pa ng mga trabahador na hindi naman nila kamag-anak. Ayon sa kanya, matagal na silang nasa ganoong larangan ng negosyo. May mga pagkakataong nalulugi sila, pero may mga pagkakataon namang katamtaman lang ang kita. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin nila ito sa kadahilanang isa yon sa mga rason kung bakit nakakaraos sila sa pang-araw-araw. Yun din ang dahilan kung bakit napag-aral niya ang kanyang mga anak kahit walang-wala sila. Alam mo kabaryo, sobrang misteryosong tao itong si Santino. Maraming tao sa lugar nila ang hindi naniniwalang panaderya lang ang kanilang negosyo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, yung namayapang ama nito, isa itong kilalang mamamatay noon ng aswang sa kanilang lugar. Nagtitinda rin yun ng iba't ibang tinapay, pero lingid sa kalaman ng mga kababaryo nila. Yun lamang pala ang prontang pagbabalat kayo nito para matakpan ang kanyang totoong pakay. Kung wala pang dumayong pangkat ng mga aswang noon sa kanilang lugar, hindi pa mabubunyag ang sikreto ng kanyang ama. Ayon pa kay Santino, na dahil din sa impormasyong yon, kaya namatay ito. Hindi na kasi kinaya ng tatay niya ang lahat ng paninisi na dulot ng kanilang mga kakilala na kalaunan ay nagpahina sa kanya. Pagdating naman ng puntong binalot na yon ng isang matinding sakit, muli itong dinayo ng pangkat ng mga aswang para patayin. Hindi na ito nagawa pang mapigilan ni Santino sa kadahilanang kabilin-bilinan noon ng tatay niya na huwag siyang makialam sa mga nangyayaring gulo sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa hindi pa siya handa, wala siyang sapat na kakayahan para makipagtagisan dahil sa ganoong rason, inayaan niyang makita ang tatay niya na unti-unting pinapaslang ng mga nilalang. Nang mamatay na ito, nagkunwari sila na ibinaon nila ang lahat ng karunungan nito. Pinaniniwalaan naman yun ng nakararami at pagkaraan ng ilang taon, nalimot na nga nito ang tungkol sa kanyang ama. Magmula noon, naging maingat na si Santino sa pagkilatis ng magiging kaibigan niya. Sinubukan niya rin noong magbigay ng tsansa sa kanyang mga kababata, pero alam niyang hindi niya yun mapagkakatiwalaan. Pagtungtong naman niya sa tamang edad, sa tulong ng kanyang mag-iina at mga tiyuhin na gawa nilang may tayo ang panaderya na nagbigay ng kaginhawaan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Dahil naman sa negosyong yon, kaya muli silang natanggap sa kanilang lugar. Maraming sumubok na makipaglapit pero tila bang naging sarado na ang puso at isip ni Santino para sa mga ito. Hindi naman kayang baliin ng kanyang mga tiyuhin ang kanyang pasya, gawa ng siya ang nakaisip ng ganoong klasing negosyo. Kumbaga, ang mga taong yon, pawang umaasa lang sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Mas lalo din silang nakaramdam ng ginhawa dahil sa dami ng taong tumatangkilik sa kanila. Ngunit lingid sa kalaman ng iilan, kalakip ng pagtitinda niya ng mga tinapay ay ang palihim niyang trabahong ginagawa na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ayon kay Santino, hindi totoo na ang lahat ng karunungan ng kanyang ama
ay ibinaon nila sa hukay nito. May mga bagay kasi siya noong itinabi, kagaya nung punyal at yung isang maliit na kahon na naglalaman ng mga talandro at iba't ibang uri ng anting-anting. Lahat yon nasa pangangalaga niya at ang nag-iisang taong nakakaalam nito, walang iba kundi ang kanyang asawa. Subok niya na kasi ang katapatan nito sa kanya magmula pa noong magkasintahan pa lamang sila. Sa pagpasok ng taong ito, abot na hanggang karatig lugar ang pagtitinda nila ng tinapay. Minsan yung mga tiyuhin niya ang naglalakad pero kadalasan siya lang ang naglalakad nito mag-isa. Mas pinipili niya pa kasi yung iwan sa panaderya kaysa naman maglako ng mga tinapay nila. Kapag kasi naglalako ang mga ito, hindi nila nauubos ang kanilang mga dala at ang masaklap pa sa lahat, nakukulangan yung mga ibinabalik nilang pera. Sa katunayan, ilang beses na rin silang nag-away-away doon dahil lamang sa bagay na yon. Dahil naman sa ganoong sitwasyon, hindi naman niya maiwasang pagsalitaan iyon ng masama. Pero araw lang noon ang itinagal, bumabalik na sa normal ang lahat. Akala nga ni Santino, ganoon na lamang ang ikot ng kanyang buhay. Pero habang tumatagal, napapansin niyang unti-unti na yung nagbabago. Kapag kasi na taong abutan siya ng dilim sa daan, pasimple siyang lumilihis ng landas para pumatay ng mga aswang. Oo nga pala kabaryo, ipagpauna ko ng ipagpaalam sa inyo. Hindi isang albularyo o isang manggagamot itong si Santino. Isa lang siyang simpleng tao na nagmana ng mga karunungan para pumaslang ng mga aswang. Ayon pa sa kanya, yung taglay niyang kaalaman parang kahawig ng mga samang kukulam. Habang tumatagal, mas lalo itong hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Tipong kapag hindi siya nakapapatay ng aswang, buong araw siya noong iritable tapos hindi mapakali. Minsan nga inaabot din ng ilang gabing wala siyang tulog dahil sa hindi siya makaramdam ng antok. Dagdag pa ni Santino na noong nabubuhay din ang kanyang ama, ganon na ganon din ang nararanasan nito. Hindi niya mawari kung ano ang pinagmumulan ng bagay niyon, pero malakas ang kanyang kutob na isa yon sa mga kondisyones ng libretang tinatangan niya. Kumbaga, para mabigyan siya ng sigla at dagdag kakayahan, kinakailangan niyang pakainin yun ng buhay ng aswang. Uunahan ko na rin kayo, purong kanan ang gamit ni Santino. Bagamat may mga kapalit, alam niya sa kanyang sariling hindi ito napapanig sa kaliwa. Sa pagtatapat pa dito ni Santino, may eksaktong tawag sa kanila pero hindi niya yon maaaring banggitin sa inyo. Sa liit na lang kasi ng mundo, hindi malabong matagpuan siya ng mga nilalang na may galit sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalas naman ang kanyang pagluwas sa kanilang baryo. Gamit ang kanyang lumang motorsiklo, matapang niyang tinatahak ang daan patungo sa mga karatig baryo sa likurang bahagi ng kanyang motorsiklo. Doon nakasabit ang kanyang mga paninda. Sinisiguro niya rin na bagong hango ito para hindi siya magkaproblema sa kanyang mga suking araw-araw niyang pinagbebentahan. Isang hapon, habang binabaybay ni Santino ang kahabaan ng palayan, may nakasalubong siyang dalawang tao na kasalukuyang nag-aalis ng mga troso sa gitna ng kalsada. Wala naman siyang ideya kung papaano napunta ang ganoong bagay sa lugar na yon, pero base sa kanyang mga nakita, nasisiguro niyang pilit inaalis ng dalawa ang mga bagay na yon. Sa isip-isip niya, maaaring magtotroso ang mga ito kung kaya't pinagtsatsagaan nila yung kunin. Dahil sa marami pa
ang nakaharang. Nagpasya na siyang tumulong kaysa maghintay. Sa pagbaba niya ng kanyang motorsiklo, dali-dali niya namang tinawag ang dalawa upang maipagbigay alam sa mga ito ang kanyang mabuting pakay. Kaya naman yung ginawa ni Santino dahil unang-una, kargado yun ng patalim, tapos ikalawa, hindi naman siya nito kilala. Nang marinig ng dalawang lalaki ang kanyang sinabi, tahimik lang naman yung nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Akala niya magaan lamang ang mga trosong yon, pero pagbuhat niya ng isa sa mga ito, halos hindi man lang niya yon mapaangat sa lupa. Dahil dito, hindi niya naman maiwasang magulat. Gawa ng yung dalawang lalaki, nakita niyang napakadali lang para sa mga ito na mabuhat ang ganoong kalalaking troso. Matapos naman niya itong mapansin, sinubukan niya namang buhatin ang iilang doong maliliit, pero hindi niya pa rin ito kayang pasanin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nang hindi niya na maatim ang pagiging kaswal ng dalawa sa pagbubuhat, nagdesisyon na siyang lapitan ito para magtanong. Mga kaibigan, mawalang galang na pero paano nyo nabubuhat ang mga trosong yan? Hindi ba kayo nabibigatan man lang? Ako nga hindi makapasan ng isa eh. Tapos kayo parang hindi man lang nabibigatan sa mga yan. Nagtatakang tanong dito ni Santino. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan sa kanilang mga ginagawa habang dahan-dahang ibinabaling ang paningin ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Sa pagtitigan naman nila, humisi lang naman ang mas nakakatanda sa dalawa habang sumasagot sa kanya ng Magaan lang ang mga yan. Subukan mo ulit para malaman mo. Matapos naman itong makapagsalita, hindi naman niya maiwasang mataranta nang mapansin niyang walang kanal sa pagitan ng ilong at bibig yung mga taong yon. Dahil dito, agad naman siyang bumalik sa kanyang motorsiklo habang pasimpleng hinuhukay yung mga tinapay na kanyang dala. Dahil naman sa pagmamadali noon ni Santino, hindi niya na napansin yung mga tinapay na nalalaglag na sa lupa. Pagsilay naman ng dalawa sa kanyang ginagawa, bigla naman yung umatungal, sabay sugod patungo sa kinaroroonan niya. Panay na rin ang ginagawa nitong pagmumura habang galit na galit namang nagtatanong sa kanya ang isa sa mga ito ng, Hoy, anong ginagawa mo? Ano yung kinukuha mo, demonyo ka? Tumigil ka nga sa yung ginagawa. Nang marinig naman ni Santino ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa paghuhukay hanggang sa nahawakan niya na ang kanyang punyal. Matapos niya naman itong makuha, agad naman siyang humarap sa dalawa kung saan doon niya nakita na papasunggab na yon sa kanya. Segundo lang ang naging pagitan noon nang malundagan siya ng isa sa mga ito, dahilan para bumagsak naman siya sa lupa. Pagharap naman ni Santino sa nilalang na yon, paulit-ulit naman siya doong nakiusap pero hindi siya nito pinakinggan. Makalipas pa ang ilang minuto, buong pwersa naman niyang itinulak ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang dumistansya yon sa kanya ng bahagya. Pagramdam naman niyang medyo lumuwag ng konti ang kaliwa niyang kamay, hindi na siya nagdalawang isip pa na itulak yon ng itulak hanggang sa nakawala na ito. Dahil naman sa kanyang ginawa, mas lalo naman siyang pinagtulungan ng mga nilalang na yon. Yung isa, nakadagan sa dibdib niya habang ang isa naman, kinakaladkad siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, ramdam na ni Santino ang mga galos niya sa kanyang likod. Kaya siya noon nagtamo ng ganoong pinsala ay dahil sa mga matatalas na bato na dinadaanan ng kanyang katawan habang kinakaladkad siya ng nilalang.
Ilang beses na rin siyang nagpumilit na magpumiglas pero hindi pa rin ito sapat dahil sa mapuwersang pagkakahawak sa kanya nung lalaking nakausap niya. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa may talahiban, doon niya na sinubukang undayan ng saksak ang kasama nitong nakadagan sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang tumarap ang kanyang punyal sa balikat at binti nito. Nang akmang uundayan niya na yon ng saksak sa liig, mabilis naman yung gumapang papalayo na siyang naging sanhi upang makabangon na siya ng bahagya. Pagsilay naman ng lalaking kumakaladkad sa kanya, natatagain niya na ito, bigla naman siya nitong binitawan, sabay takbo papalayo. Sa paglaho naman ng dalawa, mabilis namang bumalik ang katahimikan sa paligid niya. Dahil dito, pinili niya namang wag na munang gumalaw sa takot na baka pinagmamasdan lang siya nito. Ang ginawa niya ay dinukot yung libreta na nakasuksok sa bewang niya, sabay usal ng mga buhay na salita. Yung iilan sa mga katagang yon, iniihip niya sa kanyang katawan habang yung iba naman ibinulong niya na sa hangin. Matapos niya naman itong gawin, maigi naman niyang pinagmasdan ng buo ang paligid hanggang sa unti-unti niya nang napapansin ang paghawi ng mga dahon ng talahib. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang nasa likod nito, may kutob siyang iyon ng dalawang nilalang na nagmamasid lamang sa kanya. 5 minuto pa ang dumaan, nakakarinig na siya ng mga pag-aangil hanggang sa may napapansin na siyang mga yabag na umiikot sa lugar na inaroroonan niya. Pagramdam naman ni Santino na papasunggab na ang mga nilalang na yon, walang pagdadalawang isip niya naman itong pinaghahataw ng kanyang punyal, dahilan para masugatan ang isa sa mga ito. Dahil naman sa kanyang ginawa, galit naman yung humarap sa kanya habang dinidilaan ang mismong sugat nito. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na yon sa kanya, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang biglang mawala ng puwersa ang dalawa nitong binti. Pagluhod naman ito sa kanyang harapan, nagpupumilit pa yung tumayo pero sadyang wala ng lakas ang mga paa nito para sumunod sa kanyang iniuutos. Hindi naglaon, bumagsak na rin ang dalawang balikat nito na siyang naging sanhi upang mabahala ang nilalang na yon. Nang mapagtanto naman itong wala na yung kawala, doon na ito nagsimulang humingi ng tulong. Sinubukan na rin siya nitong kausapin pero hindi naman niya ito gaanong pinakinggan. Pagngisi naman ni Santino sa nilalang na yon, natatawa naman siyang nagwika rito ng, Hindi ka ba nagtataka kung bakit malakas ang kalaban mo? Pasensya ka na ha. Sadyang malakas ako sa araw na ito. Kaya baliwala yung pagmamakaawa mo. Sa tingin mo kaya kung ako ang nasa posisyon mo, kakaawaan mo rin ba ako? Pagkasambit niya naman ang mga katagang ito, agad naman niyang sinugod ang nilalang. Subalit nang akmang tatagain niya na yon sa ulo, bigla naman siyang pinigilan ng kasama nito. Pagsilay niya naman sa mga nangyari, buong tapang naman siya ditong nakipagbuno hanggang sa unti-unti niya nang napapansin ang paghina ng nilalang. Lingid kasi sa kaalaman nito na ang lugar na kanilang pinaglalabanan punong-puno ng mga pantigalpong usal. Hindi nila yon gaanong napansin, gawa ng itinago ito ni Santino sa mga karunungang may kakayahang pababain ang presensya ng mga makapangyarihang salitang binibitawan niya. Dagdag pa niya na isa yon sa mga taktika ng kanyang ama noong kapanahunan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno ng nilalang na yon, dahan-dahan na ring bumagal ang kilos nito hanggang sa lumalim na ang kanyang paghinga na para bang hinihika.
Kahit nasa ganoong estado na, ang nilalang ay nagpumilit pa rin yung makipaglaban dahilan para magtamo ito ng iilang maliliit na pinsala sa katawan. Matapos naman yung gawin ni Santino, agad naman niyang itinarak sa lupa ang kanyang punyal sabay upo sa mismong kinaroroonan nito. Kagaya sa nangyari sa kasama ng nilalang na yon, segundo lang din ang dumaan nang lumuhod ito para sa kanyang harapan. Pagsilay naman doon ni Santino, minabuti naman niyang iligpit na ang mga nagkalat niyang gamit para makabalik na sa kanyang motorsiklo. Bagamat buhay pa ang mga nilalang, ninais niya namang hayaan na ito sa paniniwalang mamamatay din naman yon kalaunan. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa kanyang motorsiklo, agad naman niyang kinuha ang mga nagkalat niyang paninda, sabay patakbo nito patungo sa kabilang baryo. Dumudugo man ang kanyang likod, pinilit niya pa ring magmaneho para lamang hindi masayang ang mga dala niyang paninda. Kalahating oras pa ang lumipas nang marating niya na ang lugar. Nadatnan niya naman ang mga parokyano niyang naghihintay sa kanya. Ganon pa rin naman ang naging ganap. Matapos niyang maibenta ang mga tinapay, agad siyang nagpatuloy sa kanyang paglilibot hanggang sa marating niya ang isang liblib na baryo. Malayo yon sa bayan pero kahit madalang doon ang mga naninirahan, pinili niya pa rin doon dumaan. Iisang tao lang kasi ang kinikita doon ni Santino at yun ay walang iba kundi yung matandang si Paeng, ang pinakamagaling na manggagamot na kilala niya. Ayon sa kanya, kahit bihira niya lang yung bisitahin, hindi pa rin siya nito nakakalimutan. Malalim kasi ang ugnayan nito sa namayapa niyang ama at mula noong kabataan niya, kilalang kilala na siya nito. Pagsilay naman sa kanya ni Paeng, agad naman yun lumapit sa kanya habang nagtatanong kung bakit noon lang siya napabisita. Alam naman itong napakabala nitong tao pero naniniwala ito na meron pa naman siyang libreng oras kahit papaano. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman siya doong humingi ng tawad habang ipinapaliwanag ang kanyang panig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Nabanggit na rin niya ang kanyang plano ukol sa kagustuhan niyang lumipol ng mga aswang hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Pagtatapat pa ni Santino na ilang buwan niya nang pinag-iisipan ang tungkol dito. Kaya naman alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nadadala ng kanyang sariling emosyon. Nang marinig naman ni Tandang Paeng ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya. Wala akong magagawa sa gusto mong gawin, Santino. Anong magagawa ko dyan? Simula nung minana mo yan, ganyan na ang trabahong nakatadhana para sa'yo. Kagaya ng ama mo, papanaw ka sa aral na ipinasa sa iyo. Dahil naman sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding kagalakan. Sa isip-isip niya, suportado siya nito kaya maaari niya yung lapitan sa oras na nagtamo siya ng matinding pinsala sa katawan. Maya-maya pa, upang makumpirma naman niya ang suportang ibinibigay ng matanda, seryoso naman siyang sumagot dito ng, Ganun po ba, Lolo Paeng? Kung ganun ho, maaari ko kayong lapitan anumang oras. Ang bala ko po kasi dito sa lugar nyo, pupunta kung sakali mang hindi umayon sa akin ang pagkakataon. Hindi naman ako duda sa kakayahang ibinilin sa akin ng aking ama. Ang sa akin lang, iwasang magkaroon ng mataas na kumpiyansa. Kadalasan po kasi yun ang ikinakapahamak ng tulad natin. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi,
Tumangulang naman ito habang humihigop ng hawak nitong kape. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan naman siya nitong pumasok sa loob ng bahay para malapatan ang mga sugat niya sa likod. Lumipas ang araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Dahil nga sa mga nangyari, iniwasan na muna niyang paglakuin ang kanyang mga tiyuhin. Sa isip-isip niya kasi, maaaring natunugan ng mga kasama nito ang kanyang trabaho. Wala man itong kasiguraduhan, pero para kay Santino, mas mainam na ang nag-iingat. Sa loob ng halos ilang araw niyang paglalako, marami siyang nakasalubong na nilalang na hindi pangkaraniwan at yung iilan sa mga ito, kung hindi mang kukulang, purong mga mambabarang. Siyempre alam naman ni Santino na masama yon, pero pinipili niya pa rin huwag gumawa ng kasalanan sa mga ito. Kaya niya yon ginagawa ay upang mapagtuunan ng pansin ang mga aswang na kumakalat sa kanilang lugar. Naniniwala kasi siya na marami ang bilang ng mga ito, kaya kinakailangan niya na yung bawasan. Dumaan pa ang isang linggo, itinoon niya ang kanyang atensyon sa pagmamasid. Matapos nun, may mga minarkahan na siyang lugar na kalimitang binibisita ng mga ito. Upang maisakatuparan niya ang kanyang plano, dapit hapon na siyang umalis sa kanila para maglibot ng tinapay. Ang dinahilan niya noon sa kanyang tiyuhin ay may lamay sa baryong pupuntahan niya. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga ito kundi ang sumang-ayon. Nang mapansin naman niyang wala na itong pagdududa sa kanyang ginagawa, agad naman siyang umalis, bitbit ang 2 buslo ng tinapay na naglalaman ng mga sandata. Sa maniwala kayo o sa hindi, 9 na gabing nakipaglaban itong si Santino, kung saan nasa humigit 19 na aswang ang kanyang napatay. Yung 2 sa mga ito, purong gabunan at pinuno ng isang angkan. Ayon pa sa kanya, sa mga panahong yon ay may mga pagkakataong nakakatanggap din siya ng malubhang pinsala. Ngunit dahil sa tulong ng albularyong sipaing, hindi siya gaanong nahihirapan para paghilumin ito. Gaano man kasi kalalim ang kanyang sugat, isang gabi lang ang kinakailangan niyang tiisin para magkaroon niyo ng pilat. Mabilis ding nawawala ang sakit nitong nararamdaman na siya namang naging pabor para sa kanya. Dahil naman sa ganoong pangyayari, inakala ng mga kalaban niya na nagtataglay siya ng isang makapangyarihang mutya na may kaugnayan sa pagpapagaling. Halos ilang beses din yung sinubukang agawin sa kanya ng mga nilalang, pero sa kasamaang palad, hindi yun nagtagumpay. Bukod kasi sa hirap na silang matunton ang kinaroroonan ni Santino, naging imposible din para sa kanila na maunahan ito. Kapag kasi alam na nila ang eksaktong lokasyon ng pupuntahan niya, agad naman itong nagtatanim ng mga bitag, subalit sa hindi malamang dahilan, nagagawa itong mapansin ni Santino. Dahil dito, ang mga kalaban niya ang nahuhulog sa mga bitag na nililikha nito. Naging imposible din para sa mga aswang na sukulin siya gawa ng may kakayahan siyang magtago sa mga anino. Matapos naman nilang malaman ang mga kakayahan ni Santino, sinubukan naman nila itong kontrahin, ngunit palagi lang silang bigo. Magmula noon, iniiwasan na nila ang makipaglaban, lalo na ang mga aswang sa kanya, ng direktahan, at sa halip, pinili na lamang nitong maghintay sa kanilang lugar. Akala nila magiging ligtas sila sa lugar na yon, pero nagkamali sila. Kahit saang lugar pa man kasi sila magtago sa oras na may marka na sila ni Santino, pupuntahan at pupuntahan sila nito, gaano man karami ang kanilang bilang. Napakahusay kasi nito sa pananambang at mga sorpresang pag-atake. Kaya naman bago pa nila yon matunugan, kalahati na sa kanilang grupo ang nalagas. Sa loob ng halos ilang buwan,
Hindi na mabilang ng mga aswang ang kanyang napatay. Yung iilan sa mga lahi nito para makalayo sa kanyang mga kamay, nagsisimula ng lumipat patungo sa ibang lugar. Hindi naglaon dahil sa mabilis na pagbaba ng kanilang bilang, tuluyan na ring nabura ang kanilang puwersa sa kabuuang lugar ng Aklan. Nang mapansin naman yon ni Santino, nagpasya na siyang ipagpatuloy ang kanyang normal na pagtitinda ng tinapay. Magpahanggang sa ngayon, sa pangkasalukuyan, patuloy pa ring itinataguyod ni Santino ang kanyang mumunting panaderya na ilang taon niyang ginamit bilang pagbabalat kayo ng isang antingerong tindero ng tinapay na kumakatay ng mga aswang. Okay, so para sa akin mga kabaryo, grabe. Talaga namang napakalakas, no? At walang duda na pagdudahan talaga siya ng mga aswang kung anong taglay niyang mutya. Hindi rin naman nasabi rito kung ano yon, basta nabanggit lang dito is yung talandro, libreta, saka yung anting, no? Pwedeng sa tingin ko yung anting-anting na yun is isang medalyon. Saka yun nga, less action to pero grabe, napakaganda ng kwento. Isa pa nakakabitin din. Saka yun nga, sa tulong din ni Tandang Paeng, grabe, isipin nyo, isang gabi lang naman yung kailangan niya kahit anong sugat yung mata mo niya. Tapos, ano na yun, kinabukasan pwedeng pilat na, magaling na. So grabe, talagang malakas to. Saka nabanggit naman na angkan ng gabunan sa kayong mga pinuno ng ibang lahi ng aswang yung napapatay niya. So dun pa lang, alam na natin kung gaano kalakas tong antingerong si Santino. Hindi lang talaga nabanggit kung ano yung mga karga niya sa katawan, pero feeling ko sobrang lakas sa kayong mga usad na ginagamit niya. Diba? Grabe, simpleng-simple lang. Nagtitinda ng pandesal o tinapay, hindi mo alam na kargado pala ng mga ganon, diba? So yun. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba. Tapos ilagay nyo na rin yung pangalan nyo at yung lugar para mabati ko kayo sa next upload natin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.